What's up sa inyo mga tropa? Nagbabalik na naman tayo dito sa ating Side TV Print and Cut. At konting intro muna tayo, no? Nakita ko lang sa post ni Idol Rapi. Sabi niya dito, good morning. A gentle reminder, kung gusto mo lumigaya ang iyong buhay, black negative people at wala kang mapapala sa kanila. So ang masasabi ko dito, no, sa mga paandar ni Idol Rapi na ganito, so kung negative people, yung mga nakapaligid sa'yo, wag mo silang i-block mga tropa, no? Ipakita mo sa sarili mo kung paano yung positive way thinking, kung paano talaga yung positive, no? So syempre kung positive ka, yung mga nakapaligid sa'yo, ma-attract mo yan kung positive ka. Yung mga negative, magiging positive yan, ma-attract mo yan, so magiging positive na rin sila. So eto, ipapaliwanag ko sa inyo mga tropa kung bakit binablock ni Idol Rapi yung mga negative daw na tao sa kanya. Kasi mapupurnada yung business niya na alam nyo naman na, you know, 'di ba? Na sobrang mamahal talaga ng binebenta niya. Kaya niya binablock. So parang sa mga online shop dyan, somewhere out there, Lazada, TikTok, Shopee, dapat kung bibili ka, eto may papayo ko, no, sa mga newbie na mauuto, tignan nyo yung mga positive and negative feedback, no? So kung wala kayong nakikitang mga negative feedback, malamang kasi dinidelete, no? So huwag kayong bibili sa mga ganon na hindi nyo nalalaman yung mga negative at puro positive lang yung mga naririnig nyo, no? Walang ganon, no? So kaya niya binablock yung mga sa tingin niya na mga negative na tao daw, ha? So ayun, basta sa mga newbie dyan, sana makaabot yung mga videos ko sa inyo para hindi kayo mauto. So ayun lang, simulan na natin yung vlogs natin at yung topic natin ngayon. May nag-comment sa akin dito, sabi niya dito, may mai-recommend ba ako na printer na pang pigment ink lang talaga, yung hindi daw mabuboid yung warranty. Ang ibig niyang sabihin, yung printer talaga na pigment as in yung hindi mo na i-convert. So ako, no, wala akong masyadong mai-recommend sa'yo kasi ayokong mag-recommend nang hindi ko pa nagagamit. Pero dito sa video na to, no, ipapakita natin yung mga printer nga na designated talaga for pigment ink at ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit kahit papano ay hindi ko rin mai-recommend sa inyo. So simulan na natin. Unang-una, dito na muna tayo sa mga Canon printers na pigment ink talaga. Ito yung model na Maxify. Ito, nakita ko sa isang group yung mga printer na to, sa isang crafting group na ganito yung ginagamit nila. Tapos tinape ko sa internet and then ayun, nakita ko nga na sobrang mahal. Kaya hindi ko mai-recommend sa inyo etong printers na to. Although hindi ko pa siya nai-experience, pero eto nga, ipapaliwanag natin kung bakit hindi ko mai-recommend sa inyo. So tignan muna natin. At eto nga yung mga printer na yon. Ito yung mga model niya, GX7070, GX6570, GX6070, and so on and so on. Pero yung pinaka nakita ko nga dun sa isang group na which is gamit nung isang crafters, talagang naalala ko yon. Ito yung GX4070, nagkakahalaga lang naman siya ng 31,000. So isipin nyo, no, 31,000 siya pero pigment ink na siya. Pero isipin nyo, no, kung gagamit kayo ng printer na ganito, tapos ang mura ng benta ninyo, kagaya nga nung turo ni Idol Rapi, kung gusto nyo daw gamitin yung kanyang paandar, yung 50 pesos, isang vinyl na laminated, tapos magpa plus 4 ka pa every time na makaka 20 sheets. Ewan ko na lang kung bumenta ka pa ng bumenta sa mga ganong presyo sa halaga ng printer na to. At isipin nyo, no, napakamahal din ng mga original pigment ink kung talagang for pigment ink yung printers ninyo. Kaya hindi ko mai-recommend talaga yung mga ganito. Pero kung talagang marami ka namang pera at afford mo yung ganitong mga printer, so isipin nyo, no, 31,000 yung ink, isipin nyo mahal din yon. E di bumili ka kung talagang afford mo. Pero kung hindi nga, mag-stick ka na lang sa mga converted. At eto pa, yung isa din sa mga nakita ko, yung 3070 Canon Maxify. Eto yung usually ko na nakikita doon sa isang crafters group. Hindi ko na ilalagay yung group na yon, baka magkita-kita tayo doon nang uulol din ako doon Pero sige, ilalagay ko na lang din siguro sa description yung crafting group na yon. Napakadaming nagka-craft doon na gamit nila ay mga Canon. Ang usually na mga product nila doon ay yung mga invitation pang kasal. Sobrang konti nang nakikita ko na
nag-o-offer doon ng mga vinyl sticker. At nakita ko doon sa isang invitation, pumepresyo sila ng mga 200, mga 250, 300, 350. Ganon yung mga presyuhan nila. At kung hindi ka makakasabay sa mga ganong presyuhan at dahil sa tingin mo na mamahalan ka, wag mo nang balakin na bumili ng mga ganitong printer. Kasi yung printer na yan itself, mahal na. And then, syempre, meron pa yung mga maintenance box. At lalong-lalo na, baka magulat kayo kung magkano yung ink pag tinignan natin later on. So, eto na nga, ipapakita ko na nga sa inyo kung magkano yung ink ng ganitong printer. So, eto, no, yung sinasabi ko nga sa inyo na 3070 at etong 4070, compatible yan sa mga nakikita nyong mga models ng printer dito. So, yung model ng ink niya, GI76. Lahat yan ay pigment ink. So makikita nyo dito yung presyo, 2,000. Black pa lang yan. No? Isipin nyo, napakaliit lang yan. Parang 100 or something ml lang yan. 2,000, di ba? Pero nga, kung afford mo naman yung printer na yan or pang sarili mo na lang, edi go, di ba? At kung nakakapagpresyo ka naman ng tama at hindi sobrang baba ng presyo mo, kagaya nga nung kay Idol Rappi na 50 pesos daw isang binil, edi ikaw mo din. So isipin nyo, no, cyan 1.3, magenta 1.3, yellow 1.3, 4 colors printer etong mga model na to. So magkano yung total nun? Parang 2,000, 5,000, almost 6,000 yung total nung set na yan, 'di ba? So yung bilang pa ng printout nun sa bawat isang mga kulay na yan, sa black at sa yellow or sa kung ano mang kulay, hindi mo sure kung ilan yung magiging pinaka-output niya, yung total output. Kasi syempre, depende sa design. So, halimbawa, kung magpiprint ka dyan ng mga documents or kung ano-ano man, 'di ba? Magkano yung isisingil mo kung napakamahal na ink? Ang tip ko sa inyo, alamin nyo kung kailan kayo gagamit ng ganitong kamahal na original pigment ink, kung talagang afford nyo to. Kung bibili talaga kayo ng ganito, kailangan etong printers na to, meron lang siyang designated kung saan nyo lang ipiprint yung talagang mabibenta nyo ng tamang presyo yung product na yun. Huwag kayong print ng basta-basta kung i-avail nyo yung printer na ganito kamahal, no? Ito pa nga yung isa, no? 39,000, almost 40,000, yung 7070 na Maxify, 'di ba? So yung design niya, no, parang medyo may pagkadating sa Epson Workforce. Ganun yung itsura niya, yung design niya, no? Hindi nagkakalayo 'di ba? So inuulit ko, kung afford nyo naman yung mga ganitong pigment ink, ganitong pigment printer at nakakapresyo ka ng tama, edi i-go mo. At kailangan marunong ka talagang mag-market ng iyong mga products. Kasi syempre kung may printer kang ganyan, kung wala ka namang customer, 'di ba? At eto pa yung kanyang maintenance box. So 590. So syempre etong maintenance box na to, once na mapuno yan, bibili ka ulit ng bago. So yung maintenance box, diyan na pupunta yung mga waste ink every time na magpiprint ka, 'di ba? So ito pa yung isang model ng pigment ink ni Canon, pero hindi ko alam kung medyo available to online or saan makakabili nito, yung ganitong printer na Maxify BM5170. Pero ito, yung ink niya ay yung mga cartridge type, yung ganito. Hindi siya mga ink tank. So alam niyo naman, pag mga ganitong cartridge, mabilis mo ubos yan. Ewan ko kung hindi nyo alam, no? So kung matagal ka nang nanonood sa channel na to, lagi kong sinasabi na yung mga ganitong type ng printer, mabibilis din maubos yung mga yan. So eto nga yung ink nung ganito, yung sa cartridge type, yung ganito, no, yung MB5170. So, tignan natin ng mabilisan yung specs nung sinasabi ko sa inyo na 4070. Eto, nakita ko na talaga to. Siguro mga 2 months ago ko nakita or na-browse yung group na yon. Eto usually mga ginagamit ng crafters doon at talagang magaganda naman yung output nila. Hindi ako biased doon. Maganda talaga yun yung output. Yun nga lang, may pagkamahal talaga siya. So, ayan, no, pigment ink, makikita nyo dito sa kanyang specs. I-scroll down lang natin ng
saglit. So makikita nyo dito, ito nga yung kanyang pigment ink. So nakikita nyo dito, no, 14,000 page daw yung possible na ma-print nung kulay na yun, no. Pero yan ay estimated lang, nakadepende pa yan sa mga magiging layout ninyo. Lalo na tong mga pigment black, 6,000 daw, no. Ito estimated lang yan, kaya maniniwala dyan. So dito na nga tayo sa specs. Quick check lang natin to. At unang-una, no, kagaya nga sinabi ko, hindi pa ako naagamit ng mga ganitong printer. Sabay-sabay lang din nating tignan para magkaroon din kayo ng mga idea. So eto, no, yung pigment ink model niya, GI76 nga, all pigment ink. So sa nagtatanong kung gusto nyong gumamit ng pigment ink talaga na printers, eto kay Canon, eto yung pinakainunan natin. So sa printing speed niya, hindi halos nagkakalayo sa mga Epson 3210, mga Epson 5290. So konti lang din yung pagitan, pero syempre yung point na yon, ramdam mo na yung pagkabilis niya. Medyo mabilis siya ng mga 7 or mga 6 ganon na point. Kasi sa usual na 3210 parang 11 or 12 or 10 IPM yung speed niya. Eto, no, meron na rin pala siyang duplex printing. So ibig sabihin pwede ka mag-print back to back. Eto yung mga paper na pwede mong gamitin sa kanya, no? A4, A5, A6, letter, legal, yung long. So eto, hindi siya A3 printer. Syempre sa range na yon, na mahal na yon, hindi pa siya A3. So mamaya may ipapakita din tayo sa Epson kung ano naman yung mga pigment ink talaga na printers doon. So ito pa rin talaga yung bentahe ni Canon na kayang-kaya niyang mag-accommodate ng mga makakapal na photo paper. Ayun, no, kagaya nito, no. Scroll down pa natin. Ayun, yung kanyang flatbed scanner. Meron din pala siyang flatbed scanner. Meron din siyang ADF or yung automatic document feeder. At sa flatbed scanner, para siyang 5290 yung model niya. Kasi A4 at letter lang yung kaya niyang i-scan. Pero kapag may ADF, ayun nga yung sa ADF, eto yung ilalagay dito sa taas, kaya niyang mag-scan ng legal or yung long. Scroll down pa natin. So eto nga yung nabanggit ko sa inyo, yung mga compatible media, yung mga media size, kaya niya A4, letter, legal. Ito naman yung mga paper type. Ito, no, yung pinaka-speed niya na, yung rectang speed. Ayan. So sa multiple copy, kaya niyang 99, para siyang same ng Epson 5290. Yun nga lang, pigment ink siya, no? Kaya rin niyang 99 page. Na isang scan lang, 99 page na yung magiging output. So ito yung kanyang mga resolution sa PAX. So etong printer na to, no, meron na rin siyang Wi-Fi. Syempre sa mahal ba naman na yun, no? Pwede na rin siyang LAN cable. Pwede nyo na rin gamitan to ng AirPrint or kung ano-ano mang mga software na compatible dito sa Canon. At pwede rin siya sa mga Mac OS at sa mga Windows na computer. Kasi usually yung mga low-end or yung mga mababang presyo ni Canon ay hindi pwede sa mga Mac OS. Talagang pang mga Windows lang, no? So far, kung gusto nyong makita yung kabuuan na specs nito, i-type nyo na lang sa Google or ilalagay ko sa description yung link nito para makita nyo rin mismo. So etong duty cycle, ito yung hindi ko alam kung anong meaning nito, no? So i-research nyo na lang to. So ayan, so far nakita natin yung quick specs neto ni Canon 4070 na printer. So sa tingin ko mag-move forward na tayo sa Epson naman. Like, share, and subscribe. Bye-bye. Huwag magpapauto. Bakit ang gahaman mo? Gusto mo sa'yo lahat na nakikita. Napakadorobo mo. Sa lahat ng kwento ikaw ang bida. Napakahirap mo na makontento. Lahat ng porsyento